Ang pagpili ng tamang hosting ay sobrang importante kapag gumagawa ka ng website. Kapag okay ang host mo, mabilis, secure at maaasahan ang site mo. Pero kung pangit, babagal ang website mo, madalas mag-down at pwedeng makaapekto sa SEO mo. Dahil ang daming options, ang hirap pumili kung alin ba yung bagay sa'yo. Kaya sa video natin today, ikukumpara natin ang Elementor hosting sa dalawa at pinakasikat na hosting providers, ang Hostinger at Bluehost, para makita kung paano sila nagkakaiba pagdating sa performance, features, and value for money. Kung first time mong gagawa ng website o balak mo lumipat ng hosting, makakatulong ang breakdown na to para makapili ka ng best option. What is Elementor hosting? Ang Elementor hosting ay isang fully managed WordPress hosting na special na ginawa para sa mga website na gamit ang Elementor Page Builder. Imbes na bumili pa ng hosting ng hiwalay at mag-install ng Elementor ng manual, nakabundle na lahat sa platform na to. Perfecto para sa mga gusto ng all-in-one at hassle-free na setup, kahit portfolio o blog, online business pa ang ginagawa mo. Dahil managed hosting siya, inaasikaso na rin ito ang updates, security, and performance optimizations para hindi mo na kailangan mag-alala sa technical na side ng hosting. Ngayon, tignan natin kung paano nagkakaiba ang Elemental hosting kumpara sa Hostinger at Bluehost pagdating sa performance, dali ng paggamit, presyo, and flexibility. Performance and speed. Ang mabilis na website ay hindi lang para sa convenience. It's a big deal for both visitors and search rankings. Ang Elementor hosting ay ginawa mismo para sa mga website na gamit ang Elementor, kaya naka-optimize ito para maging mabilis kahit walang dagdag na tweaks. May built-in caching para mas mabilis mag-load ang pages, global CDN para siguradong smooth ang site mo kahit saan galing ang visitors, and free SSL certificates to keep everything secure. Ang Hostinger naman ay kilala bilang budget-friendly na option pero may solid na bilis pa rin. It uses light-speed servers which are designed to handle high traffic efficiently, plus may built-in caching system para bumilis ang load times. While it's not a strong option for performance at a lower price, you'll need to manage your own WordPress setup and make sure everything is optimized for your specific needs. Ease of use and setup. Kung bago ka sa paggawa ng website, nakakalito at matagal ang pag-setup ng lahat. Kaya sobrang laking bagay ng madaling setup. Nakakatipid ka ng oras, iniiwasan ng hassle, at makakapag-focus ka sa paggawa ng site kaysa sa pag-ayos ng technical na issues. Ginagawang simple ng Elementor hosting ang proseso dahil naka-install na agad ang WordPress at Elementor Pro. Pag login mo pa lang, pwede ka nang magsimulang mag-design ng site. Wala nang hassle sa pag-install, security settings, o caching. Beginner-friendly din ng Hostinger dahil may automatic WordPress installation at malinaw at madaling gamitin ng control panel. Mas may control ka sa settings kumpara sa Elementor hosting, pero sapat pa rin ng simpleng setup para makapagsimula nang walang masyadong hassle kahit baguhan ka. Bluehost is another good options for beginners because it walks you through the setup step by step with its one-click WordPress installation and guided onboarding. It's great if you want a traditional WordPress hosting experience with a bit more hand-holding. Pero dahil hindi ito specifically para sa Elementor, kailangan mong gumawa ng ilang extra setup para gumana ito ayon sa gusto mo. Ngayon, pag-usapan naman natin ng presyo. Kasama sa Elementor hosting ang Managed Hosting at Elementor Pro, kaya isang package na lang ang babayaran mo. Convenient ito, pero posible rin medyo mas mataas ang presyo, kaya tignan natin kung sulit nga ba to. Kaya kung gusto mong makasigurado na makuha mo ang best price, i-click mo yung exclusive link namin sa description. Dito makikita mo na may iba't ibang pricing at options sila. Unang-una, ang light plan ay $2.99 per month at ngayon makakatipid ka ng 75%. Next naman ay ang basic plan at sa ngayon makakatipid ka ng 33% kaya magiging $9.99 lang ito kada buwan, billed annually. Sunod ay ang business plan kung saan makakatipid ka ng 20% ngayon. $19.99 lang ito a month, billed annually. Para naman sa Grow Plan, may 30% discount ka ngayon kaya magiging $22.99 na lang. Habang ninadagdagan mo pa ang bilang ng sites, tumataas din ang allowed visits, storage, and bandwidth, pero syempre tumataas din ang presyo. Para sa 10 sites, ito ay $49.99 kada buwan, billed annually. Para naman sa 30 sites, it's $99.99 per month, billed annually. Ang cool sa Elementor hosting ay may 30-day money-back guarantee sila. Kaya kung hindi mo feel na bagay ito sa'yo bago lumipas ang 30 days, you can go ahead and get your money back. Ngayon, tignan naman natin ang iba't ibang plans ng Hostinger. Sa Hostinger, makakakuha ka ng 100 websites sa halagang 109 pesos per month at ngayon makakatipid ka ng 73%. Sa business plan, makakakuha ka ng 100 websites at ito ay 169 pesos per month, but these are for longer term plans. Kung gusto mo naman ng Cloud Startup Plan, kasama dito ang 300 websites sa halagang 409 pesos kada buwan. Pero tandaan, ito ay para sa 48th month term plus 2 months free. So you can save 70% off here. Ang Hostinger ay isa sa pinaka-budget-friendly na hosting option. It offers amazing performance at super low cost. It's a great option if you want affordable, reliable hosting and don't mind setting up Elementor on your own. At sa Hostinger, may special discount tayo. I-type mo lang in all caps, my first website sa checkout at makakatipid ka ng 10% off. Piliin mo lang kung gaano katagal ang plan na gusto mo. Dito, pipiliin natin ang 48 months. Pagkatapos, i-type ang my first website para makakuha ka pa ng discount. Ngayon, tignan naman natin ang Bluehost. Nasa gitna ito pagdating sa presyo.
Affordable ang shared hosting plans nila, pero kung kailangan mo ng mas advanced na features o WordPress-specific optimizations, baka kailangan mo mag-upgrade sa mas mataas na plan. Makikita mo dito na may basic plan sila at ngayon makakatipid ka ng 83%, kaya magiging $1.99 na lang ito kada buwan. Makakakuha ka ng 10 websites sa plan na to. Para naman sa 50 websites, it comes out to $3.99 a month paid annually, and you've saved 82% off. Kung balak mo mag-e-commerce, may option din sila para doon. Pati ang Pro plan na may 100 websites at syempre, may 30-day money-back guarantee rin sila kung sakaling hindi ka satisfied. If you want Elementor Pro included, Elementor Hosting offers such a good value. Kung hanap mo naman na yung pinaka-budget-friendly na hosting na may solid na bilis, maganda ring option ang Hostinger. Kung gusto mong i-check ang alinman sa mga options na to, I've left all the links in the description below. Gusto ko lang mabilis na ipakita sa iyo kung gaano ka-intuitive at madaling gamitin ang Elementor Hosting. Kapag naka-login ka na, makikita mo this is where all the websites are. Since it's correctly connected to WordPress, you can literally just click here and you can open your WordPress dashboard. This is where you would click to create a hosted website. Makikita mo rin dito ang billing, pati ang brand and business options. May iba't ibang features din sila, kaya ng custom domains, business emails, at logo maker para sa branding mo. May iba pa silang additional service na pwede mong idagdag. Kung kailangan mo ng extra tulong, meron silang initial setup kung saan pwede ka mag-work kasama ang isang expert. They've got hands-on Elementor lessons. Muli, one-time purchase lang ang mga to. Kung gusto mong iwasan ng spam at magkaroon ng malinis na comment section, may isang option dito na pwede mong gamitin. Pwede mong gawin ng site updates dito, at dito mo rin ma-access ang one-time $0 site migration kung nilipat ka ng hosting. May support din sila, pati mga extra add-ons na pwede mong i-check out. Marami silang iba't ibang options dito, gaya ng Better Links Essentials add-on, Google Sitekit, at Fiverr Logo Maker. Kaya ano man ang kailangan mo, may available silang solution dito. They also have a community here. I just wanted to quickly again show you how easy and intuitive Elementor really is. While all three hosting options have their advantages, here's a quick summary to help you decide. Ang Elementor Hosting, ang best choice kung gusto mo ng all-in-one package na may Elementor Pro at fully managed hosting. Wala nang hassle ang setup at optimized na ang bilis, pero medyo mas mahal to kumpara sa standalone hosting options. Ang Hostinger ang best budget-friendly option. Mabilis, madaling i-setup, at may flexible hosting environment. Kung okay lang sa'yo ang mano-manong pag-manage ng WordPress installation at gusto mo ng abot-kayang hosting, ito ang pinakasulit na piliin. Bluehost is another solid, beginner-friendly option, especially if you want traditional WordPress hosting with good support. It's not the fastest, but it's reliable choice for new website owners. At dyan na nagtatapos ang video na to. Hopefully, this comparison helped you figure out which hosting platform is best fit for your website. Kung gusto mo ng all-in-one solution, sobrang solid na option ng Elementor Hosting. Kung hahanap mo naman ay abot kaya pero high performance na hosting, Hostinger ang top pick ko para sa'yo. And don't forget, I left all the links down below to get started. If this video helped you, make sure to like and subscribe and leave any comments or questions below. Gusto naming marinig yan from you. This channel is dedicated to helping beginners build their first website with easy-to-follow tutorials, tool reviews, and step-by-step guides. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa susunod na video.